Bible Explains, Part 171. And today we are going to continue our discussion in our series in Christ Realities, Part 18. Today we are going to talk about having the mind of Christ. What is the mind of Christ? And what does it mean to have the mind of Christ? Ito po ang magiging discussion po natin sa araw po na ito. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the beautiful people who came here today. And likewise, the beautiful people who are joining us via online. Thank you that you inhabit the praises of your people. We commit to you this time, even this learning time. It is our prayer that everything that will be said and done, all by your grace and for your glory. This we pray in Jesus' name by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Ito po ang ika-18 linggo na pagbagtas po natin sa series in Christ Realities. Ang ibig sabihin po nito ay 17 na mga malalaking katotohanan na po ang ating napag-aralan at umaasa po ko na ito'y atin nang natutunan. At ito po ay mabilis lamang na pagsilip just to refresh your memory. In Christ, we learned that I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am a child of God. Furthermore, we also learn that in Christ, I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am charito. I am rich and godly. I am healed and healthy. Also, we learn in this series that in Christ, I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. I am divinely protected. I am inseparable from God. I am redeemed from the curse. Also, we learn in this series that in Christ, I am God's new habitation. I am complete in Christ. I reign in light. And just last Sunday, if you still remember, that we learned in Christ, I have eternal life. We need to move on, and today we are going to add one more reality. Today we are going to talk about the mind of Christ, because we believe that we have the mind of Christ. Isa sa realidad na tayo po ay na kay Kristo, nasa atin ang kanyang kaisipan. I want to share with you today the life application of how does the mind of Christ think. Paano bang mag-isip ang isip ni Kristo? Pero bago po yun, ipakita ko muna po sa inyo ang katotohanan na nasa atin na po ang isip ni Kristo. Hindi po ibibigay pa lang. Hindi po ito kasama sa ating prayer items na idinadalangin po nating sana ay bigyan tayo ng kaisipan ni Kristo. Nawa ay mapasa atin ang kaisipan ni Kristo. It is a matter of biblical reality that we have been given the mind of Christ, so presently we have the mind of Christ. Anong pagkakaiba ng reality sa promise? Ang promise po ay mangyayari pa lang. Ang reality po ay nangyari na at nangyayari. Ibig sabihin, hindi po tayo pinangakuan na tayo'y bibigyan ng isip ni Kristo. Ang reality na ibigay na sa atin, kaya ngayon mismo
nasa atin na ang isip ni Kristo. Kaya nga ang malaking bahagi ng talakayan sa umaga na ito o sa oras na ito, anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito, ay doon po sa application. Kung nasa atin ang isip ni Kristo, anong application ito sa ating buhay? Now, let's look at the scripture. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. The Apostle Paul writes, "For who has known the mind of the Lord that he may instruct him?" Look at the next line. "But we have the mind of Christ." We have the mind of Christ. Yung have po ay present tense. Ibig sabihin, it is a reality presently, right now, we possess His mind in our born-again spirit. Tulad ng natutunan po natin that we have eternal life. This is also equally true inside our born-again spirit. We have the mind of Christ. Hindi po sinabing we will have the mind of Christ. It is not even a process of having the mind of Christ. It is a reality. Ngayon mismo, nasa atin na ang isip ni Kristo. Pwede naman na may pera ka, pero hindi mo alam na may pera ka. Kaya ang damdamin mo, wala kang pera. Ang damdamin ng taong walang pera at ng taong may pera pero hindi niya alam na siya'y may pera, parehas lang. Sapagkat ang kaalaman ay mahalaga. The Bible tells us that my people are destroyed for lack of knowledge. Pag hindi po tayo naturuan na mayroon na tayo ng isip ni Kristo, hindi natin alam paano ito ipamuhay. Hindi natin alam kung paano ito gamitin sa pang-araw-araw nating buhay. Habang tayo'y naglalakbay sa buhay na ito, patungo sa kabilang buhay, kailangan alam natin. The Bible also tells us that knowledge is power. Kapag alam mo, may kapangyarihan na magamit mo. Kaya isa sa sandata ng kaaway na ginagamit laban sa atin ay kamangmangan. Okay lang po sa kaaway na ikaw po'y magsimba basta wala kang natututunan. Mapulfill mo lang yung religious exercise, yung feel good ba? Hanapin yung pinakamalapit na simbahan, doon umattend at tapos na. Makinig po sa mga nanonood sa broadcast. Huwag niyong hanapin yung pinakamalapit na simbahan. Hanapin niyo yung pinakamalapit na turo sa Biblia. Malapit nga yung simbahan. Milya-milya naman ang layo sa turo sa Biblia. Wala yung spiritual na pakinabang. Mahalaga po yung tama ang turo. Ang tamang turo, walang labis at walang kulang, si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Give Him praise! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, hallelujah! Hallelujah! Masaya ang katotohanang malaman mo na binayaran ng lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng kakailanganin natin sa buhay na ito, sa paglalakbay hanggang sa kabilang buhay, ay pinrovide ng tinapos na gawa ni Kristo. At isa po dito ay ang kaisipan ni Kristo na ibinigay sa atin. Sapagkat kakailanganin natin ng isip ni Kristo sa pakikipagkapwa-tao, kung paano mamuhay, kung paano magnegosyo, kung paano magpamilya,
kung paano tayo kumilos at gumalaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Kailangan natin ng wisdom ng Diyos. Kailangan natin ng wisdom ng salita ng Diyos. At mauunawaan natin ito dahil nasa atin na ang isip ni Kristo. Can you say amen? Amen. Now let's talk about the life application. Paano mai-apply sa buhay ngayong nasa atin na ang isip ni Kristo? Tinatanong ko po kayo, nasa atin na po ba ang isip ni Kristo? Amen. Do we have the mind of Christ? Amen. Taas ang kamay ng naniniwala, nasa Kanya ang isip ni Kristo. Amen. Everybody say, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Louder, I have the mind of Christ. One more time. I have the mind of Christ. That is the biblical affirmation. We have the mind of Christ. Now, let's talk about the life application. Number one, if we have the mind of God, this is what we can do. Number one, be humble and obedient to God's will. Kung nasa atin ang isip ni Kristo, kaya nating maging mapagpakumbaba at masunurin sa kalooban ng Diyos. As we seek to align our thoughts and actions with Christ, let us embrace humility and a heart willing to obey, just as He did. Trusting that this path, the path of humility and obedience, leads to purpose and fulfillment in God's plan. Mga kapatid, napakahalaga na sa ating sarili, hiwalay kay Kristo, wala tayong kakahiyang maging mapagpakumbaba. Lagi mong ipaalala sa iyong isip, ang tao likas na mayabang. Nagiging humble lang siya kapag natanggap niya ang biyaya ng Diyos. The original sin is pride. The fall of Lucifer is pride. The original temptation is pride. The fall of man is pride. Apart from the grace of God and the finished work of Jesus Christ, we, by our fallen nature, are very, very arrogant and very, very disobedient. Nagiging humble lang tayo sapagkat dumating na tayo sa kaunawaan. Wala tayong magagawa hiwalay sa biyaya ng Diyos. Ang hangin na lumalabas sa dalawang butas ng ilong mo ay hindi po sariling kakayahan. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang tawag dito, the gift of life. Natulog kayo kagabi. Matay mong isipin, meron kayong kasabay na natulog sa buong mundo. Ang iba'y hindi na nagising. Ikaw ay gising at narito ngayon dahil patuloy ang biyaya ng kaloob ng buhay. Amen. Ang isip ni Kristo, tinuturuan tayong maging humble at maging obedient tulad ni Kristo. Let me show you the scripture. Philippians chapter 2 verse 5, following verses. The Apostle Paul writes, let this mind, the mind of Christ, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So meaning this is the mind of Christ. Who, referring to Christ Jesus, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Verse 8, and being found in appearance as a man, what did he do? He humbled himself
What else? And became obedient to the point of death, even death on the cross. Yan ang kaisipan ni Kristo. Nasa atin po ba ang kaisipan ni Kristo? Kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, nasa atin ang kaisipan ng pagpapakumbaba at pagsunod. To have the mind of Christ is to live in humility and obedience, not in arrogance and rebellion. Marunong tayong magpakumbaba. Alam natin ang magsabi ng I am sorry. Kung ikaw ay nagkamali, mag-sorry. Yung iba, sobrang yabang, mali na, nakikipagtalo pa, at ayaw humingi ng paumanhin dahil ang yabang ay umabot na sa tuktok ng kanilang ulo at sila'y nagiging rebelde sa mga itinakda ng Diyos na pamunuan sa ating buhay. Sa loob ng bahay ay merong liderato. Sa pamahalaan at sa komunidad nating ginagalawan, merong liderato. Merong barangay, merong munisipyo, merong provincial government, meron pong national government. Sa loob ng simbahan, meron ding pamunuan. At ang kaisipan ni Kristo ay nagtuturo sa atin na tayo magpasakop sa mga pinunong inilagay ng Diyos sa atin, sapagkat ang mga ito ay nagmamahal sa atin, nananalangin sa atin at nag-aalaga sa atin, sapagkat ito ang tawag ng Panginoon sa kanila. Tulad naman ni Kristo na nagpasakop sa kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Nawang isip na yan ay manatili sa atin, ang isipin natin ang kalooban ng Diyos. Masabi natin kasama ni Kristo, huwag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Kung kalooban ng Diyos, magtrabaho ka sa ibang bansa, go for it. Pero siguruhin mong ito ang kalooban ng Diyos, hindi dahil tawag lang ng pangangailangan o dahil gusto lang ng kapritsyo ng iyong katawan, kundi ito talaga ang tawag ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay tinawag magpastor, huwag kang matakot dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag mag-asawa at magtayo ng pamilya, huwag matakot sapagkat anumang hamon ng buhay ay kayang-kaya ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? So tandaan, kung nasa atin ang isip ni Kristo, dapat tayo po'y mababang loob at masunurin. True humility is not thinking less of ourselves, but depending more on God's grace. When we humble ourselves and when we humbly rely on Him, we recognize that His strength completes our weaknesses. Kapag tayo po'y nagpapakumbaba, kinikilala po natin ang Kanyang lakas. At yung hindi natin kayang gawin, ay magagawa natin sa pamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yung weakness po dyan, hindi sickness. Hindi ho tinutukoy ni Paul ang sickness. Ang weakness, pag tinignan nyo sa Greek, ang ibig sabihin, inability to do things by myself. Yung kawalan ng kakayahang gawin ng isang bagay sa ganang iyong sarili. Yun po yung weakness. Hindi mo kaya sa iyong sarili. Now, look at the next line. Therefore, I will boast all the more gladly about my inabilities to do things by myself. My weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, not in sicknesses,
in weaknesses, not in poverty. You do not delight in sickness. You do not delight in poverty. Ang kahirapan at karamdaman ay hindi po galing sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang nagbigay ng kahirapan at karamdaman. Mabuti ang Diyos. Ang sakit at kahirapan ay hindi mabuti. Paano mo malamang hindi mabuti? Dahil pag may sakit ka, gusto mong gumaling. Pag naghihirap ka, gusto mong guminhawa. Sabi ng iba, yan daw ang kalooban ng Diyos sa kanila. Kung yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, bakit ka nagpapagamot? Di ba, isip-isip din pag may time. Kalooban pala ka ng Diyos, magkasakit ka. Ba't ka nagpapacheck up? Ba't ka nagpapagamot? Lumalaban ka sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay naghihirap, bakit nagdadalawang trabaho ka? Bakit nag-overtime ka? Nagdo-double time ka? Employed ka na, nagbi-business ka pa. May trabaho ka na, nag-online selling ka pa. Bakit? Kasi gusto mong umangat sa buhay. Gusto mong mapag-aral ang iyong anak. Gusto mong mabayaran ang iyong mga monthly bills. Gusto mong mapunuan ang iyong pangangailangan. Sa mga tweet, kung mag-iisip tayo, hindi gusto ng Diyos na ikaw ay may sakit. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay mahirap. Ang patunay nito ay ito. Si Kristo, sa krus ng Kalbaryo, nabugbog at nasugatan, at sa kanyang sugat, pinagaling ka na ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang patunay, si Jesus, bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap, guminhawa ang ating buhay. Amen. The point I am trying to get across to you, lahat ng nandito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, hindi po tinutukoy ni Apostol Pablo ay sicknesses and poverty. Dahil hindi po yan kalooban ng Diyos para sa atin. Now look at the verse again. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, not sicknesses, not poverty. I delight in my inability to do things by myself. Natutuwa ako na malaman ko na hindi ko kaya sa aking sarili. Dahil kapag hindi ko kaya, aasa ako sa biyaya ng Diyos. Pag hindi ko kaya, kailangan ko ang biyaya ng Diyos. I delight in weaknesses, in insults, in hardship, persecution, and difficulties. Makinig. Tinubos na po tayo sa kasalanan, tinubos na po tayo sa karamdaman at kahirapan, at maging sa kamatayan, sapagat ang sino man na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Makinig maigi and look up here and look at my eyes and read my lips. Hindi po tayo tinubos sa pag-uusig. Kapag ikaw ay Kristiyano, kahit sarito ka, uusigin ka. May mga pagtatawa, may mga pang-iinsulto, may mga pangungutya, merong mga bashers. Ang dami po niyang mga bashers dyan sa Facebook. Naiinis sila sa inyo dahil panay ang sarito nyo. Panay ang 2 thumbs up nyo. Umagang-umaga pa lang, nakatsarito day ka na. Charito morning, araw-araw tsarito, araw-araw tsarito. Naiinis sila. At dumarating ang persecution, dumarating ang insult, dumarating ang hardship, dumarating po ang mga difficulties. Now look at the last line, for when I am weak, then I am strong. Amen. 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 Joel 3:10, let the weak say, I am strong. Let me hear it from you. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. You have to say it.
Don't just believe in your mind. You have to say it. You believe in your heart. You confess with your mouth. Let the weak say, I am strong. Let the sick say, I am healed. Can you say amen? Amen. Let the poor say, I am rich. Yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Can you say amen? Amen. Ang taong merong isip ni Kristo, humble, tsaka masunurin sa kalooban ng Diyos. Paano mo naman susundin ang hindi mo alam? Kailangan alamin mo muna, ano ba ang kalooban ng Diyos? Let me show you the will of God. John chapter 6 verse 40. Jesus said, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Let me serve this notice. Avoid the complexities of religion. You know what simplified Christianity is? Look to Jesus and believe Jesus. That's it. We must simplify Christianity. Alam niyo po kung bakit maraming tao nahihirapan maintindihan kung ano ang gospel? Sapagkat kinomplicate ng mga theologians, kinomplicate ng mga Nicolaitans, kinomplicate ng mga nagpapanggap na mga pantas at mga teologo. Katakot na mga paliwanag. Natakot tuloy tayo. Hindi naman po kinakailangan pahirapan at hindi rin kinakailangan pahirapin. Simplihan lang natin. Mahal tayo ng Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus ng Kalbaryo para sagipin tayo sa ating kasalanan. Jesus and His finished work. Palakpak, palakpak sa Panginoon. Palakpakan. May kasamang hiyawan. Woo! Are you happy? Yan ang simple. Alam nyo mga kapatid, we need to simplify Christianity. Sabi po ni Jesus, this is the will of my Father. Look to the Son and believe in Him. Tumingin lang kay Kristo. Look at the Son. Look at Jesus. Look to the Son. Kay Jesus tayo tumingin. Huwag sa pastor. Huwag sa obispo. Tumingin tayo sa anak. Huwag sa ina. Tumingin tayo sa anak. Huwag sa iglesia. Dahil si Jesus ang tagapagligtas. Palakpakan si Lord. Praise Jesus. Look to the Son. Pag tumingin ka kay Jesus, maliligtas ka. Pag tumingin ka kay Jesus, gagaling ka. Pag tumingin ka kay Jesus, giginhawa ang iyong buhay. Pag tumingin ka kay Jesus, may buhay na walang hanggan. And look at the guarantee, you will have eternal life. And the guarantee is, God will raise you up at the last day. Kaya, sure and very sure, heaven will be your final home. Amen. Because you look to the Son. Itaas ang mga kamay ng mga nakatingin kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. This is what we call simplified Christianity. Paul said, I seek nothing among you, only Jesus Christ and Him crucified. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. That is simplified. Christ and the cross. Christ and His finished work. Simple lang. Iwasan po niyo yung mga nagko-complicate. Ang daming mga complications sa religion.
Avoid the complexities of religion. Stay simple and keep the simplified Christianity, Christ and His finished work. Can you say amen? Amen. Number 1, be humble and obedient to God's will. Number 2, because we have the mind of Christ, we can be gracious and forgiving. Dahil ang isip ni Kristo mapagbiyaya at mapagpatawad. Sabi mo, nasa iyong isip ni Kristo. Bakit hindi mo mapatawad yung kapwa mo? Sabi mo, nasa iyong isip ni Kristo. Bakit walang biyaya at pagpapatawad? Hindi ba dapat tanungin natin ang ating sarili? Kung nasa atin ang isip ni Kristo, dapat kaya nating magpatawad. Sabi ng iba, patatawarin ko lang yan pag nawala na yung sama ng loob ko. Kaya hindi mawala yung sama ng loob mo dahil hindi ka nagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay hindi emosyon. Ang pagpapatawad po, desisyon. Kahit masakit pa yung loob mo, patawarin mo na para mawala na yung sakit ng loob mo. Kaya ang taas ng presyon mo eh. Napansin mo ba? Ang taas ng high blood mo. High blood na, mataas pa kaya doble eh. Ang taas ng high blood. Bakit? Kasi naiisip mo yung mga masasakit na ginawa sa iyo. Yung pambabas sa iyo, pangiinsulto sa iyo, pangwawalang hiya sa iyo, pambabastos sa iyo. Mga kapatid, mas matindi ang pinagdaanan ni Jesus. Siya po ay pinagtaksilan ng isa sa kanyang mga alagad. Ibinenta. Pinagkanulo. At itinanggi ng pinakamalapit sa kanya. At sumumpa pa, Pexman, hindi ko nakikilala ang Jesus na sinasabi ninyo. It hurts, you know. That truly hurts. Napakasakit po niyan. Ang kanyang mga alagad ay nagtakbuhan. Iniwanan po siya. And yet, doon po sa krus ng Kalbaryo, habang ang kanyang katawan ay nakabitin, suspended between the heavens and the earth, crucified between two thieves, Jesus uttered the words of grace. Father, forgive them, for they do not know what they do. This is what grace is all about. Listen to this. With the mind of Christ in us, we release resentment and choose grace. Following His example on the cross when He said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Luke chapter 23, verse 34. Ephesians chapter 4, verse 32, the Apostle Paul writes, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Forgiving each other. It's a continuing act. Forgiving each other. Just as in Christ, God forgave you. Yun pong conjunction na just as, sa Greek po ay katos. Conjunction, katos, simply means the same manner and the same measure. The same manner, the same measure. Bishop, hindi ko kayang gawin yan sapagkat ako'y tao lamang. Sabi ng kasabihan, to err is human, but to forgive is divine. Ang Diyos lang ang nagpapatawad, hindi ako. Puno lang sa loob. Dapat ka nang kalusin. Ang mga tao ay hirap magpatawad. Tatapatin ko po kayo. Hindi lang ho tayo hirap magpatawad. Wala tayong kakayahang magpatawad.
sa ganang ating sarili. Now look at the verse. Let's read it slowly. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Look at the next line. Just as, what's the next line? In Christ. That's the key. You can only be forgiven. You can only be forgiving and compassionate because you are in Christ. Hiwalay kay Kristo. Tabla-tabla tayo. Hiwalay kay Kristo. Magtago ka na. Dahil hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa masiguro ko, hindi ka nasisikatan ng araw. Galit, puot, paghihimagsik at pagganti. Pero kung nasa iyo na ang isip ni Kristo, kaya mo nang magpatawad. Palakpakan si Lord. Kaya mo nang magpatawad. Amen. Number 2, be gracious and forgiving. Number 3, because we have the mind of Christ, we can be rooted in truth. Ang isip ni Kristo ay nakaugat, nakabaon, nakaugat sa katotohanan. Kaya anumang kasinungalingan ay hindi sa Diyos. Dahil ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Can you say amen? To have the mind of Christ is to be deeply rooted in truth, aligning our thoughts and actions with the truth of God's Word. Ang guide po natin ay ang salita ng Diyos. Ang guide natin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga yung ating buong series, The Bible Explains. Paano ba ipinaliliwanag ng Biblia? Yan po yung lifetime commitment natin to learn. The Bible explains. Paano ba ipinaliwanag sa atin ng Biblia na tayong merong isip ni Kristo ay nakabaon sa katotohanan. John 17:17. Parte ito ng mahabang panalangin ni Jesus na naitala sa Juan Kapitulo 17. John 17:17, sanctify them by the truth. What's the next line? Your word is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya naniniwala tayo sa sola scriptura. Only the scripture. The bedrock and foundation of our faith and practice. The Word of God. The Bible is the Word of God. Can you say amen? Amen. Bantayan at iwasan po ninyo ang samahan, simbahan, reliyon, pastorman o obispo na pinagdududahan ang Biblia. Kapag may nagsabi sa inyo na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, tumakbo kayong palayo. Katulad ng pagtakbong palayo sa leon at kobra. Kapag may nagsabi sa inyo na ang Biblia ay hindi lahat salita ng Diyos, meron lang salita ang Diyos, merong hindi salita ang Diyos, yun lang mga salita ng Diyos ang pipiliin natin, iwasan po natin sapagkat ang buong Biblia ay salita ng Diyos. Bagaman alam natin na may mga mababasa po kayo ng mga sinalita ng tao, sinalita ng hayop, dahil pati hayop nagsalita. Natatandaan niyo po sa panahon ni Balaam, maging si Satanas nagsalita din, natala sa Biblia. Though we believe na may mga record sa Bible ng mga salita ng tao, pero sa kabuuan, walang mali, walang labis, walang kulang. Ang Biblia ay itinuturing na salita ng Diyos. Because the Bible does not contain the Word of God. The Bible is the Word of God. Amen. If you can't read it in the Bible, don't bother. God didn't say it. Kapag hindi nyo po mababasa sa Biblia, wag na kayong mag-alala. Dahil hindi yan sinabi ng Diyos.
Dahil lahat ng kailangan nating malaman sa buhay na ito, na sinabi ng Diyos, pinasabi ng Diyos, ipinasulat ng Diyos, ay nasa Biblia. Sapagkat maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 4:6, do not go beyond what is written. Can you say amen? As we ground ourselves in His truth, we grow in wisdom and discernment, becoming steadfast in faith and unshaken even by false doctrines. Dami pong mga maling turo, mga maling doktrina, lalo na sa pag-proliferate po ng mga ito sa social media. Imagine po yung open field, lahat may Facebook, lahat may access sa YouTube, lahat may access sa social media. Pinagsamantalahan po ito ng mga bulaang pastor o bispo at mga maling turo sa pagkalat ng kanilang mga bulaang aral. Kaya mahalaga po kung nasa atin ang isip ni Kristo, nakabaon tayong malalim sa aral ng tinapos na gawa ni Kristo. Anumang maling aral, madali nating ma-discern at madali po natin ma-reject because we know the teaching of Christ and His finished work. Can you say amen? Ephesians chapter 4 verse 14, the Apostle Paul writes, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa mga pastor na maya't maya nagbabago ng turo. Yung iba every Sunday nagbabago ng turo. Yung iba every month nagbabago ng turo. Kasi kung ano yung masagap, wala naman kasi talaga sariling paniniwala yan eh. Kung ano yung huli niyang napanood sa YouTube, huli niyang napanood sa Facebook Live, yun lang, hindi pinoprocess. Walang discernment. Wala pong understanding because there is no genuine conversion. Wala yung mind of Christ. Pero para sa atin, hindi. Kung nagkakaroon man ng opportunity, marinig po natin ang anumang mga pagtuturo na di-discern agad natin. Na-spot agad natin, oh mali yan. Oh mekos-mekos yan. Hindi yan tungkol kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa. Agad-agad po, nag-change ka na ng channel. Lumilipat ka na ng ibang panoorin. Hindi mo tinatapos. Yung iba kasi nagmamagaling, pakinggan ko eka, pag-aralan ko eka, yun. Nalito. Kaya maraming mga pastor ang nalito sapagkat kung kani-kanino nakikinig, kung ano-ano ang pinakikinggan, nalito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, palipat-lipat tulad ng ihip ng hangin. May mga taong dati ang paniniwala, walang grasya. Tapos dumating, kailangan pala natin ng konting grasya. Tapos lumipat yung hangin, dapat pala puro grasya. Okay na, nasa tama na. Umihip na naman. Walang grasya. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Mga kapatid, kapag nasa tamang aral ka na, manatili na tayo sa tinapos na gawa ni Kristo. Sapat na po ito. Amen. Ang anumang turo na walang grasya, mali. Anumang turo na dinadagdagan ang grasya, mali. Ang tamang turo, sapat na ang grasya. Sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo, kompleto. Dahil kay Kristo, ligtas ka na magpakailan-kailan paman sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Shout amen. Be rooted in truth. The truth of Christ
and His finished work. Can you say amen? Number 4, because we have the mind of Christ, be at peace with yourself and others. Dahil nasa atin ang isip ni Kristo. Ang isip ni Kristo ay kapayapaan. Dapat payapa ka sa iyong sarili at nakikipagpayapa ka sa ibang tao. To have the mind of Christ is to embrace His peace within ourselves and extend it to others. Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you." John 14:27. Yung kapayapaan ni Kristo ay nasa atin. My peace I give you, Jesus said. My peace, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya pag nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang kapayapaan. Payapa ka sa isip, payapa ka sa puso, payapa ka sa iyong sarili. At gumagawa ka ng pagkakataon at paraan para maging payapa ka rin sa iba. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi basagulero. Ang mga anak ng Diyos ay hindi palaaway. Ang mga anak ng Diyos ay mga peacemakers. Gusto natin ang kapayapaan. Kung aawayin ninyo ko, karapatan at problema nyo. Pero kung aawayin nyo ang iba, problema nyo. Sapagkat malaking problema kung may kaaway ka. Masaya ang tao na walang kaaway. Amen. Kung inaaway ka, wala ka masyadong magagawa doon. Dahil may mga tao talagang palaaway. Pero huwag kang makipag-away. Tignan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo. Maliwanag na sinasabi niya sa atin, gawin natin lahat ng ating magagawa na makipagpayapa. Kung pwede. Pero kung hindi pwede, nasa Kanya na yon. Listen. With Christ's peace in us, we are empowered to pursue harmony with others. As Paul writes, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Living at peace with everyone, kung possible lang. Kasi may mga tao na ayaw talaga makipagbati. May mga tao talaga na ang almusal po niya ay sama ng loob. Ang kanyang tanghalian ay galit. Ang kanyang hapunan ay puot. Wala nang araw na siya ay hindi galit. Walang araw na hindi siya nanira. Walang araw na hindi siya nagchismis. Walang araw na hindi po siya nagmura sa galit. May mga tao po na talagang ipinanganak sa galit. Nasa itsura naman. Mukhang laging galit. Pagka ganyan, sabi ni Pablo, wala akong masyadong magagawa. Pero kung makakapagbati, mas maganda. Pero kung ayaw makipagbati, hindi mo na problema. Look at the verse, oh. If it is possible. Ibig sabihin, kung posible lang. Kung posible lang. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Kasi, it takes two to tango. Di ba? Alam niyo yung sayaw na tango? Alam nyo, ilan ang nagtatango? 2. It takes 2 to tango. Kapag isa, tangga. Pag isa, tangga. Pag may isa ka lang sumasayaw, kaya mo magtangga. Pero pagka 2, tango. Ibig sabihin, gusto ko makipagbati. Ayaw naman nilang makipagbati. Wala na sa iyong problema. So ipayapa mo ang isip mo, magtangga ka. Ha? Ibig sabihin, solo pero masaya. Solo pero walang kaaway. Solo pero hindi nag-iisa dahil kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Amen! Number 5, I'll close with this. Be devoted to God's work. Kung nasa iyo ng isip ni Kristo, devoted ka sa work of God. Dahil ang isip ni Kristo, devoted sa work. Nasa iyong isip ni Kristo, hindi pwedeng hindi ka devoted sa work of God.
Kung wala kang devotion sa work of God, ay baka wala sa iyong isip ni Kristo. Now, look at this. This is very important. Having the mind of Christ calls us to be fully devoted. Not halfly, but fully devoted to God's work. Serving Him with purpose and passion. Ganyan si Jesus. Very passionate. Very purposeful. Pikit pa ang araw, gising na siya. Pumikit ng araw, gising pa siya. Very energetic. Full of life, vigor, strength, energy, inspiration. Sapagkat siya po'y fully devoted sa work of God. Hindi siya tumatamlay. Hindi siya nanghihina. Siya ay fully devoted. Si Jesus, John chapter 4 verse 34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me, and what else? To finish His work. Yan ang kaisipan ni Kristo. Hindi ho ningas kugon. Di ba may mga taong ningas kugon? Ibang tinutukoy ko, hindi ikaw, kaya huwag ka mag-alala. May mga taong ningas kugon. Ano ba ibig sabihin ng ningas kugon? Yung pong maningas lang agad at bigla ring nawawala. Ganyan yung magaling lang sa simula. Tapos humuhupa na. Si Jesus hindi. Siya po ay starter and finisher. Pag sinimulan niya, tinatapos niya. Ganyan ang kaisipan ni Kristo. Ganyan din ang kaisipan ni Apostol Pablo. Sapagkat nasa kanyang isip ni Kristo. Ang sabi niya, ako ay nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka. Tinapos ko ang aking takbuhin. Kaya kapag minilagay ang Diyos sa iyong takbuhin, tapusin mo. Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos. Huwag kang umatras, huwag kang matakot, huwag kang maduwag. Anumang mga hamon at higante na haharapin mo, laging dakilang biyaya ng Diyos. Hinarap ni Kristo ang krus ng buong tapang at tinapos niya ito. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, ang mga salitang binigkas niya, it is finished. Tinapos niya. At dahil tinapos niya, tayo po'y ligtas na. Tayo pinatawad na. Tayo pinagaling. Tayo pinagpala. Tayo pinaburan. Shout amen! Ganito rin dapat ang ating maging kaisipan. 1 Corinthians 15:58. Paul writes, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Sa ibang salin, let nothing change your mind. Kailangan pirmis lang. Always, not sometimes, not many times, but always give yourselves fully. Not partly, not halfly, but fully to the work of God. Lahat po tayo by nature, full-time worker. By nature. May not be by function, sapagkat ang iba akala nyo, hindi kami full-time. Yun lang ang mga full-time. Nabasa nyo po ba sa Bible na anuman ang iyong ginagawa, gagawin mo para sa Panginoon? So kahit nasa opisina ka, kahit nagninegosyo ka, kahit anong ginagawa mo, if you do it to the Lord, that is an avenue of service to God. So by nature, biblically, we're all full-time. Lahat tayo. Of course, professionally and functionally, may not. But the truth is, kahit na anong gagawin mo para sa Panginoon. Look at this. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Why? Tell me why. Why we do that? Why we need to do that? Why we need to always give ourselves fully to the work of God? Tell me, can we read that last part? Ready? 1, 2, 3, tell me. Because you know that your labor in the Lord is never in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan ang iyong paglilingkod. Ito'y gagantimpalaan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. With
Christ mindset, we find joy and fulfillment in faithfully pursuing God's purposes and tirelessly doing His work. Ang ganyang kaisipan na mayroon tayo ay ang kaisipan ni Kristo. All out, full service. Para sa Panginoon yan, all out ako dyan. Para sa Panginoon yan, suportado ko yan. Sapagkat hindi ako napapagod maglingkod sa Panginoon. Mapapagod ka lang kapag ang ginamit mo ay sarili mong lakas. Pero pag ginamit mo yung lakas ng biyaya na gumagawa sa iyo, hindi ka mapapagod sapagkat ginagawa mo ang iyong ginagawa sa kaisipang mayroong katulad ng kay Kristo. Ikaw ay nagpapatuloy at magpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Can you say amen? Let's see them again. Ito po yung 5 life application. As you can see on your screen. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Sit up straight, fasten your seatbelt. This is the touchdown. Ito po yung application. Ngayong alam natin na nasa atin ang isip ni Kristo. Now that we know we have the mind of Christ. Question, do you have the mind of Christ? Yes. Come on, answer me. Do you have the mind of Christ? Yes. Itaas ang kamay naniniwala, you have the mind of Christ. So everybody say, I have the mind of Christ. And if you have the mind of Christ, these are the life applications. Ready? Number 1, basa. Be humble and obedient to God's will. Number 2, be gracious and forgiving. Number 3, be rooted in truth. Number 4, be at peace with yourself and others. Number 5, and since we have the mind of Christ, since I have the mind of Christ, so I can be humble and obedient to God's will. I can be gracious and forgiving. I can be rooted in truth. I can be at peace with myself and others, and I can be devoted to God's work. The big idea is, I have the mind of Christ. What is the big idea? I have the mind of Christ. Mas malakas pa. I have the mind of Christ. And because I have the mind of Christ, I can be humble and obedient. Because I have the mind of God, I have the mind of Christ, I can be gracious and forgiving. I can be rooted in truth. I can be at peace with myself and others, and I can be devoted to God's work. The big idea is, again, I have the mind of Christ. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you who are watching this broadcast and also those who are here in this gathering the opportunity to receive Jesus today. Be saved and also receive the mind of Jesus, the mind of Christ. Manalangin tayo ng pagtanggap. Hinihiling ko po, itaas natin ang ating 2 kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Let us pray. Taas ang 2 kamay. Sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ariin na mga katagang bibig kasing ko ay personal mong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan at isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalong-lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito.
Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito, sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, hayaan niyo pong batiin namin kayo ng may kasiyahan sa puso. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Amen. And I am very sure you receive the mind of Christ. And now, you can even say, I have the mind of Christ. Can you say amen? Tayo po'y dumako sa ating pong banal na komunyon, ating ipagdiwang ang tinapos na gawa ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang tinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa dyan. Yes, we have the mind of Christ. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected.
always remember, in Christ, you are forever. Charito!